Kabanata 11, Kinabukasan. Naging tanyag sa internet ang mga larawan ni Daisy at Waylon para sa tatak na yung faces, at agad na bamaha sa Facebook. Ang dalawang Rugrat ay pumangatlo pa sa mainit na paghahanap dahil sa kanilang natural na hitsura. #endless happiness #tunay na kamangha-mangha ang mga larawang ito. #turkeyless Thanksgiving #OMG, ang hitsura nila, tiyak na nakuha nila ang personal na pagpapala ng Diyos. Nagseselos ako alternasyon. #YouSummerYou gusto kong tingnan kung ano ang hitsura ng kanilang mga magulang. #AngleWithoutWings ito ay malinaw na mga damit ng mga bata, ngunit ang dalawang batang ito ay nagbigay sa kanila ng isang hindi mailarawang pakiramdam ng karangyan. Dahil ba sa itsura nila? Ang seksyon ng komento sa ibaba ng lahat ng mga post ay nasusunog. Halos lahat sila ay nag-uusap tungkol sa hitsura ng dalawang Rugrats. Nakaupo si Nolan sa opisina ng administratibo ng Black Gold nang magkataon na nasagasaan niya ang trending na resulta ng paghahanap. Hindi lamang ang dalawang bata sa mga larawan ay hindi nagpakita ng anumang takot sa entablado, ngunit sila rin ay ganap na nag-coordinate sa isa't isa, na para bang sila ay ipinanganak para sa entablado. Hindi maintindihan ni Nolan ang dahilan kung bakit hindi niya maiwasang mapansin ang mga ito. Pumatok si Quincy sa pinto at pumasok sa opisina sa oras na ito. "Sir, mabilis na tumaas ang benta ng tatak na yung faces. Tila ang pagpili sa dalawang batang ito bilang ating mga modelo ay ang tamang-tama." Tumanggaw si Nolan ngunit hindi umiwas ng tingin sa screen. May naisip si Quincy at saka idinagdag, "Isa pa, tumawag ngayon ang Royal Crown Entertainment ko. Plano daw nilang kunin ang dalawang bata. Ang Royal Crown Entertainment ko ay ang pinakamalaking entertainment agency sa Baseburg, at ito rin ang tanging kumpanya na nakipagsapalaran sa showbiz sa ilalim ng Black Gold Group. Marami sa mga malalaking pangalan sa industriya ng entertainment ay nagmula sa Royal Crown. Ang lahat ng mga artista na maaari nilang piliin ay may natatanging potensyal, at ang kanilang pagiging bituin sa hinaharap ay walang hangganan." Bahagyang lumungkot ang mga mata ni Nolan. Humihingi muna ng pahintulot ng kanilang mga magulang. Kung tutuusin, masyado pa silang bata. Wala tayo sa posisyon para magdesisyon para sa kanila. Natigilan si Quincy sa ilang sandali. Ngunit hindi kasama sa kanilang dokumentasyon ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng kanilang mga magulang. Ito ay nang tumangala si Nolan. Hindi kasama ang contact information ng mga magulang. Nag-fill in sila ng phone number. Hindi ako sigurado kung ito ang tunay. Tiningnan ni Quincy ang mga dokumento sa kanyang kamay at mabilis na hinanap ang anonymous na numero na iniwan ng dalawang bata. Sa Seaview Villa, isinuot ni Maisie ang kanyang sapatos at pinaalalahanan ng tatlong Rugrats bago lumabas, "Sweethearts, papasok na si Mommy sa trabaho. Manatili kayo sa bahay nang masunurin at tawagan ang inyong ninang kung may problema." Ikinaway ng tatlong Rugrat ang kanilang maliliit na kamay. "Palam, Mommy." Ngumiti si Maisie at bumuga sila ng halik sa kalumabas. Tumunog ang telepono sa gilid pagkaalis ni Maisie ng bahay. Naglakad ang tatlong Rugrat sa telepono at tinitigan ang hindi kilalang tumatawag. Isa lang ang naisip na posibilidad dahil iyon ang numerong isinulat nila sa kanilang dokumentasyon para sa Black Gold Group. Pinindot ni Daisy ang accept button, nagtiptoed, at sumagot ng parang bata, "Hello, this is the house of Her Royal Highness." "Sino ka?" "Ako." Huminto sandali si Nolan at pinalambot ang kanyang tono. "Ako ang mister na nagdala sa iyo noong isang araw." "Mr. Handsome, ikaw na. Nasa bahay ba ang mga magulang mo?" "Pumasok na si Mommy sa trabaho." "Anong problema, Mr. Handsome?" Casual na tanong ni Daisy habang inaalalayan ang ulo niya gamit ang dalawang kamay. Isang kurba ang kumalat sa labi ni Nolan. "Nasaan ka? Pupunta ako at susunduan ka." Hindi makapaniwala si Quincy sa kanyang mga mata nang makita niyang nakangiti si Nolan, lalo pa nang itinapon ni Nolan ang kanyang katayuan at maharlika sa bintana sa pamamagitan ng pag-alok na kunin ang mga bata. Tinapos ni Nolan ang tawag, kinuha ang susi ng kotse niya, at tumayo pagkatapos ibunyag ni Daisy ang address niya. "Sir, paano kung kukunin ko sila sa ngalan mo? Paano ko papayagan si Mr. Goldman na pumunta ng personal?" Inihagis ni Nolan ang susi sa kanya. "Ikaw na mag-drive." Natigilan si Quincy. Nagmaneho si Quincy sa Seaview Villa #Siyam, inihinto ang kotse sa labas ng villa, at nakita ang mga bata na masayang naglalakad palabas. Nakaramdam ng kirot sa kaibuturan si Quincy. "Sa aking pananaw, hindi ba ito mukhang malapit ng mangkidnap si Mr. Goldman ng mga anak ng ibang tao sa unang tingin?"
Sumakay si Daisy sa kotse kasama si Colton. Tumanggaw siya at umupo sa tabi ni Nolan. Siya ay may dalawang tinirintes na nakapusod at nakasuot ng sunflower na tuto, na nagpaganda sa kanyang hitsura. Si Colton ay nagsuot ng magkapatid na damit na kahawig ng kay Daisy sa maraming paraan. Pinalak niyang gayahin si Waylon at samahan ang kanyang kapatid na babae upang makilala ang lalaking ito. Mister, saan mo kami dadalhin? Curious na tanong ni Colton. Tumigil sandali si Nolan at sumulyap kay Colton. May konting kutob siya na medyo iba ang pakiramdam ng bata sa kahapon. Nananghalian ka na ba? Hindi pa. May balak ka bang bilhan kami ng lunch? Kumurap si Colton. Nakita ni Nolan ang isang nunal sa gilid ng mata ni Colton na maaaring hindi niya napansin kahapon. Inabot niya at hinimas ang ulo ni Colton. Napakagalit mo sa akin noong isang araw. Napakamot ng pisngi si Colton, inilabas ang dila, at ngumiti. Iyon ay dahil akala ko masama kang tao. Ang aking kapatid ay maaaring maging lubhang mabangis kapag ang tingin niya sa iyo ay isang masamang tao, paliwanag ni Daisy sa ngalan ni Colton. Bahagyang nakataas ang mga sulok ng labi ni Nolan nang sabihin niya kay Quincy, pumunta ka sa Grand Courtyard Hotel. Sa executive restaurant ng Grand Courtyard Hotel. Ang buong restaurant ay nagsisilbi lamang sa kanila dahil si Nolan ay nagpareserba ng buong restaurant para sa kanilang sarili. Napatingin si Nolan sa dalawang rugrat at mahinang ngumiti. Huwag mag-atubiling mag-order ng kahit anong gusto mong kainin. Kinuha ng dalawang bata ang menu at sinulyapan ito. Ang lahat ng mga pagkain sa menu na ito ay napakamahal, ngunit itinuro ni Daisy ang pinakamahal. Waylon, gusto kong kainin ito. Tapos o-order tayo niyan. At ito, kukunin din natin yan. Ito, at ito. Medyo naiinis si Colton. Baboy ka ba? Umiling si Daisy sabay nguso. Talagang hahayaan ako ni Waylon na gawin ang anumang gusto ko. Sumimsim si Nolan sa baso ng tubig. Ang mga batang ito ay unti-unting lumaki sa kanya ng walang dahilan kaya mas lalo niya itong tiningnan. Tumayo ang manager ng restaurant sa tabi ng mga bata habang nag-o-order sila ng pagkain. Nahihiyang sabi niya nang makitang umorder ng Australian lobsters ang mga bata, I'm so sorry, sweethearts, pero naubusan na tayo ng Australian lobster ngayon. Hindi lang kami ang hotel na naubusan ng stock, gayon din ang iba pang restaurant sa paligid. Medyo nadismaya si Daisy. Mas gusto niyang kumain ng lobster, tulad ng kanyang ina. Tumangala si Nolan. Kaano katagal ang pagpapadala ng lobster dito mula sa isang coastal city sa pamamagitan ng himpapawid? Natigilan si Quincy. Nagkamali lang ba ako ng pagkarinig? Si Mr. Goldman ay nagbabalak na gumastos ng pera sa airmail para lang maging posible para sa mga bata na matikman ang Australian lobster. Baygaman ang pagkakahawig ay talagang hindi ka panipaniwala, tinatanggap ba niya sila bilang kanyang mga biological na anak? Gumiti ang manager ng restaurant. Mr. Goldman, aabutin ng 2 oras para ipadala ang mga lobster dito mula sa isang coastal city sa pamamagitan ng eroplano. Pagkatapos ay ayusin na maipadala ito dito sa pamamagitan ng eroplano. Sige, tumanggo ang manager ng restaurant at umalis na dala ang menu at order. Sabay na tumingin sina Daisy at Colton kay Nolan. Mister, napakayaman mo. Natigilan si Quincy. Diba obvious? Sinusunog niya ang kanyang pera na parang wala lang. Napangiti ng mahina si Nolan. Naisip mo na bang magdibo sa showbiz? Mister, may entertainment agency ba na gustong kunin kami? Tanong ni Daisy habang nakatagilid ang ulo. Oo, syempre. Pero hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Tapos, napakabata pa nila. Natural lang na huwag natin silang pilitin kung hindi sumasang-ayon ang kanilang mga magulang sa ideya. Medyo na-curious nga siya nang banggitin niya ang kanilang mga magulang. Sang-ayon ako. Sagot ni Daisy. Makakakuha tayo ng pera para kay mommy, kaya bakit hindi? Nagulat si Nolan ngunit bumalik sa kanyang orihinal na ekspresyon sa lalong madaling panahon. Papayag ba ang iyong mga magulang na gawin mo rin ito? Wala kaming tatay. Ang meron lang kami ay Her Royal Highness. Mahirap talaga para sa Her Royal Highness na kumita ng pera para palakihin kami. Kaya, gagawin naming mas madali ang kanyang buhay kung maaari naming ibahagi ang kanyang pasanin sa pamamagitan ng paggawa ng pera. Wala silang ama. Nanlalabo ang mga mata ni Nolan. Ano ang propesyon ng mommy mo? Tanong ulit ni Nolan. Ay nalalayan ni Colton ang kanyang baba gamit ang kanyang mga kamay at ngumiti. Kahanga-hanga ang mommy namin. Isa siyang designer. Kabanata 12. Isang designer. Bahagyang naging solemn na ang ekspresyon ni Nolan, at hindi niya maiwasang mapatitig kay Colton.
Ano ang pangalan niya? Hindi masyadong kilala ang mommy natin, kaya hindi mo rin malalaman kung sino siya kahit ibunyag pa namin ang pangalan niya sa iyo. Oo nga pala, may girlfriend ka na ba? Mabilis na binago ni Colton ang usapan. Napapikit si Nolan. Isang girlfriend. May babaeng nakatira sa akin, pero hindi ko inamin na girlfriend ko siya. Ngumiti si Colton. Paano kung ipakilala namin ang mommy namin sa iyo? Kahit hindi masyadong kilala ang mommy namin, napakagaling niya. Not to mention na ang ganda-ganda ng mommy namin. Tingnan mo lang kami. Dapat maisip mo kung gaano kaganda ang mommy natin. Mahigpit na pinagdikit ni Nolan ang kanyang mga labi at hindi umimik kahit isang salita. Ang dalawang batang ito ay mukhang kakaiba, kaya ang babaeng nagsilang sa kanila ay hindi dapat magmukhang masyadong masama. Pero for some reason, halos hindi ako makapaniwala na wala talaga silang kinalaman sa akin sa tuwing titingnan ko sila. Ngunit hindi nabuntis o nanganak si Willow bago ito. Bukod dito, tila pamilyar ang mukha ng batang babae na ito habang tinitingnan ko siya. Nag-vibrate ang smartwatch ni Colton, kaya ibinaba niya ang kanyang ulo at sumulyap. Ito ay isang tawag mula kay Waylan. Nagdahilan siya at tumayo. Mister, kailangan kong pumunta sa banyo. Tumakbo si Colton sa entrance ng banyo, pinindot ang answer button, at inilagay ang relo sa kanyang tainga. Waylan. Si Waylan ay nasa ospital sa sandaling ito at hawak na niya ang resulta ng DNA. Colton, lumabas na ang resulta. Siya ba ang daddy natin? Oo, siya ang daddy natin. Tumanggaw si Colton at kumunat ang noo matapos marinig ang sagot ni Waylan. No wonder sobrang kahawig niya kami. At dahil daddy natin siya, bakit kasama niya ang masungit na babaeng iyon? Lumabas si Waylan sa pasukan ng ospital dala ang mga resulta ng DNA at sinabing, hindi ba sinabi sa atin ni Godmother ang tungkol sa simula? Napatalsik si Mommy sa Vanderbilt Manor dahil sa pakana na inilatag ng masamang babae para sa kanya 6 na taon na ang nakakaraan. Hindi alam ni Daddy ang existence natin. Hindi niya alam ang tungkol kay Mommy. Dahil siguro sa masamang babae na iyon. Malungkot ang mukha ni Colton. Gusto ng masamang babae na itago ang daddy natin. Only in her dreams. Maghintay ka lang at tingnan kung paano namin dukutin ang daddy natin. Biglang natamba si Colton sa lupa nang tatalikod na sana siya. Isang boses ng babae ang biglang narinig. Saan galing itong little bastard? Wala ka bang mata? Tinapik-tapik ni Layla ang damit sa katawan. Lahat sila ay mula sa isang tatak ng taga-disenyo, napakamahal, at nag-aatubili siyang isuot ang mga ito sa bahay. Isusuot lang niya ang mga iyon kapag nandito siya sa labas na kumakain kasama ang mga kaibigan. Paano siya natutuwa ngayong tinalikuran sila ng isang brat? Gayunpaman, matapos mapunta ang kanyang tingin sa mukha ng munting bastard, na-distort ang mukha ni Layla dahil sa gulat. Itong brat, bakit kamukha niya si Mr. Goldman? Tumangon si Colton sa lupa at tinapik ang kanyang damit. Ikaw ang walang mata, tita. Sino ang iyong ina? Si Layla ay may masamang premonition sa kaibuturan. Isang batang lalaki na kamukha ni Mr. Goldman ang biglang lumitaw. Posible bang isa siyang bastard na isang random na babae na ipinaglihi kay Mr. Goldman? Pero parang hindi tama. Si Mr. Goldman ay hindi masyadong mahilig sa mga babae, maliban sa gabing iyon mula 6 na taon na ang nakakaraan. Sa pag-iisip ng 6 na taon na ang nakalipas, hindi na napigilan ni Layla ang sarili. Diba ang bitch na iyon ay natulog lang kay Mr. Goldman sa isang pagkakataon? Paano magiging posible na mabuntis sa loob lamang ng isang gabi? Nakasalubong ko ang isang bata na kamukhang kamukha ni Mr. Goldman dito nang bumalik din si Maisie sa Slakova kamakailan. Ano sa tingin mo karapatan mo para malaman kung sino ang aking ina? Hindi siya pinansin ni Colton at gusto nang umalis. Biglang hinawakan ni Layla ang braso niya. You little bastard, hindi ka ba tinuruan ng nanay mo kung paano makipag-usap ng magalang sa mga nakatatanda? Lumingon si Colton at sinulyapan siya ng malamig na tingin. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo na mahalin ang mga bata? Ang tingin sa kanyang mga mata ay kahawig ng kay Mr. Goldman noong siya ay mabangis. Si Maisie Vanderbilt ba ang nanay mo? Nanay mo ba bitch na yon? Nang tawagin ni Layla ang kanyang ina bilang bitch, kinagat-agad ni Colton ang kanyang kamay. Sa sobrang galit ni Layla, naitulak siya. Tumagsak si Colton sa lapag at biglang napaluha. Puhuho, may nananakit ng bata dito. Puhuho, nakatawag ng atensyon ng ilang waiter ang pag-iyak ni Colton. Nakita ng mga waiter ang isang bata na nakaupo sa lapag at umiiyak ng malungkot, pagkatapos ay nakita ang nangingibabaw na hitsura ng babae.
Nagmamadali silang humakbang para tulungang makatayo ang bata. Madam, paano mo naitulak ang isang bata? Hindi ba ito bagay sa iyo? Nakita mo bang tinulak ko siya? Ang totoo, siya lang ang bumagsak. Ulalas ni Colton habang humihikbi. Nabanggal lang kita, pero tinulak mo ako at tinawag mo ang mami ko ng bitch. Uhuho. Nagsimulang dumamay ang mga waiter sa bata. Nagmadali ang manager ng restaurant para dalhin ang balita kay Nolan. Total, pumunta dito ang batang ito para kumain kasama si Mr. Goldman. Matapos marinig ni Nolan ang paliwanag ng manager, tumayo siya at umalis kasama ang manager ng restaurant. Kasabay nito ay naabutan din sila ni Daisy at Quincy. Waylon, nakita ni Daisy si Colton na nakaupo sa lupa, umiiyak. Kaya naman, dali-dali siyang lumapit kay Layla. Bakit mo tinulak ang kapatid ko? Nakita mo bang tinulak ko siya ng sarili mong mga mata? Kayong mga bastard, lahat ng sisi sa akin ngayon, di ba? Bastard, hindi mo ba alam kung sino ako? Ipapakita ko sa iyo kung paano ako makitungo sa mga brats na tulad ninyong dalawa. Lalong nag-aapoy ang galit sa loob ni Layla sa tuwing naiisip niyang malamang na mga anak ni Maisie ang mga batang ito. Itinaas niya ang kanyang braso at akmang ihahampis ito sa kanila. Si Daisy ay sadyang humakbang para palayasin ito. Pumagsak ang kanyang maliit na katawan sa lupa matapos ang pagsampal, at ang mga waiter na nakapaligid sa eksena ay nagalit nang makita nila ito. Hindi umiyak si Daisy, ngunit isang namumula na marka ang lumitaw sa kanyang maganda at malambot na pisngi. Ikaw mismo ang bumangga dito. Natigilan si Layla nang sumugod ang dalaga palabas bago pa man siya maabot ng kamay nito. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, namutla ang mukha ni Layla sa isang iglap nang makita si Nolan. Mr. Goldman. Matapos makita ang marka sa pisngi ni Daisy, ang ekspresyon ni Nolan ay naging malungkot, at ang temperatura ng hangin na nakapaligid sa kanya ay dumulas pababa sa parehong oras. Mrs. Vanderbilt, bakit ka gumawa ng ganyang harsh move sa bata? Ako, hindi, Mr. Goldman. Ang batang ito ang unang bumangga sa akin. Hindi lang siya nag-sorry after that, kinausap niya rin ako. Kinagat niya pa ako, maaari mong tingnan ito. Iniabot ni Layla ang kamay na kakagat lang. Kitang-kita pa rin ang marka ng kagat. Humihikbi si Colton. Ikaw ang unang nagpagalit sa akin. Tinawag mo pa ang mami ko ng bitch. Kaya nga kinagat kita eh. Malaking luha ang bumuhos mula sa kanyang mga mata, at ang pag-iyak ay tila nakakasakit ng damdamin na ang mga waiter ay nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Kahit nabangga ka ng batang ito, hindi sinasadya. Bakit ka makikipagtalo sa isang maliit na isyu sa isang bata? Oo, nanay ka rin. Hindi ka ba naaawa sa batang ito? Pagkatapos ng isang napakalaking suntok, natatakot ako na ang insidenteng ito ay maaaring tumalima sa pagkabata ng bata. Naglakad si Nolan kina Daisy at Colton. Nilinggan niya muna si Daisy na sobrang tigas ng ulo sa pag-iyak at pinunasan ang pisngi na namula at namamaga. Pagkatapos ay pinunasan niya ang luha ni Colton. Ang emosyon ng dalawang batang ito ay talagang nakaapekto sa kanyang kalooban. Tumayo si Nolan at binigyan si Layla ng hindi matatawaran na titig. Humingi ka ng tawad sa mga bata. Mr. Goldman, ano ang relasyon mo sa dalawang batang ito? Mahigpit na naglapat ang manipis na labi ni Nolan sa isa't isa. Ang dalawang bata ay walang kinalaman sa akin, ngunit ako. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa relasyon ko sa kanila. Kailangan mo lang humingi ng tawad sa mga bata dahil nanay ka ni Willow, at ipinapangako kong hindi ko na muling pahihirapan ang buhay mo dahil sa bagay na ito. Kabanata 13. Nang makitang naiinis na talaga si Nolan, alam ni Layla na walang maidudulot na mabuti sa kanya kung susuyuan niya si Nolan sa sandaling iyon. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at iniyuko ang kanyang ulo sa dalawang bata. Pasensya na mga bata, kasalanan ni tita, kaya patawarin mo ako. Damn, I can't take lightly before I get to the bottom of this matter. Siguradong hindi sila makakatagal dito kung talagang mga anak sila ng bitch na yun. Napatingin si Nolan kay Daisy pagkaalis ni Layla. Biglang nagtaas ng mukha si Daisy at hinawakan ang kamay ni Colton. Sorry, mister. Ayaw na naming kumain. Gusto na naming umuwi. Natarante si Nolan, ngunit sa pag-iisip sa nangyari kanina, alam niyang natakot din ang mga bata. Okay, ibabalik ko na kayo. Wag na, babalik kaming mag-isa. Hinawakan ni Daisy ang kamay ni Colton at mabilis na umalis. Mukhang natulala si Quincy. Mr. Goldman, ang mga batang ito ay may galit, ha? Hindi siya sinagot ni Nolan bagkus ay tumingin sa dalawang maliliit na figure mula sa likuran.
Hindi niya sigurado kung ano ang iisipin sa sandaling ito. Natuyo na ang luha ni Colton nang lumabas ang dalawa sa hotel. Napangiti pa siya habang nagyayabang kay Daisy. How was it? Hindi ba top-notch ang acting skills ko? Gayunpaman, hindi matawa si Daisy. Tiningnan ni Colton ang pamumula at pamamaga sa kanyang pisngi at galit na sinabi, "Damn it, ang lakas talaga ng loob ng matandang bruhang iyon na sampelan ka. Hinding-hindi ko siya papakawalan kapag nakilala ko siyang muli." Colton, nanay ni Willow ang tita na iyon. Totoo bang ayaw tayong kilalanin ni Daddy? Namumula ang mga mata ni Daisy, at wala siyang naramdamang sakit nang siya ay bugbugin. Gayunpaman, hindi niya matanggap ang katotohanan na hiniling lamang ng kanyang ama na humingi ng tawad si Layla, hindi na idiniin pa ang bagay na iyon. Halata namang wala siyang pakialam dahil nanay siya ng babaeng iyon. Pakiramdam niya ay tiyak na ayaw na sa kanila ng kanilang ama, at medyo nadismaya sila sa kanya. Pinunasan ni Colton ang pisngi niya. "Huwag kang mag-alala, hindi iyon mangyayari. Pinubulag lang ng masungit na babae si Daddy. Maghintay pa tayo ng kaunti. Malalaman natin kung sino ang Daddy natin pagdating ng tamang panahon. Di natin siya madaling kilalanin ngayon. Siguradong ipaglalaban ni Daddy si Mommy para sa custody namin kung ang taong mahal niya talaga ay si Willow. Napakalakas niya sa Slakova, at tiyak na matatalo si Mommy kung gusto niyang ituloy ang usapin sa pamamagitan ng demanda. Kailangan nating maghintay ng mas matagal. Hindi siya ang Daddy na gusto natin kung patuloy niyang paprotektahan si Willow. Kaya nating protektahan si Mommy kahit papaano. At kaya nating suportahan si Mommy sa lahat ng ito." Tumanggaw si Daisy. "Oo, Savannah Jewelry." Si Layla ay inapinang makilala niya si Nolan, at habang iniisip niya ito, mas hindi niya ito hinayaang lumagpas. Kaya naman, nagmadali siyang pumunta sa Savannah Jewelry para hanapin si Maisie. "Maisie, bitch ka. Lumabas ka dito." Nakumpirma na ni Maisie kung kaninong boses iyon bago pumasok si Layla sa opisina. Nakaupo siya sa kanyang mesa, pinag-aaralan ng impormasyon tungkol sa pagkuha ng magaspang na mga brilyante, at hindi man lang nag-abala na itaas ang kanyang mga talukap. "Ms. Scott, maaari mo bang ihinto ang pagsasalita mo ng salitang bitch? Ito ay talagang hindi isang nakakapuri na kalidad." Lumapit si Layla sa kanya at tinitigan siya ng masama. "Masyado ka talaga, ha? Pumalik ka talaga sa Slakova kasama ang dalawang bastard pagkatapos ng 6 na taon." "Bastard." Agad na isinara ni Maisie ang mga dokumento at walang pakialam na tumingin kay Layla. "Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin?" Napangisi si Layla. "May nakilala akong dalawang bata sa isang restaurant. Ngayon sabihin sa akin ng diretso. Sa iyo ba ang dalawang bata? Anong mga anak? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo." Inilapag ni Maisie ang mga folder. Nakita niya sila sa isang restaurant. Dinala kaya sila ni Riley sa isang restaurant para maghapunan. "Hindi, wala akong planong ipaalam sa Vanderbilts na naibalik ko na ang aking mga sanggol dahil ayaw kong mabantaan ako sa aking mga sanggol." "Hindi mo ba talaga alam ang tungkol dito?" Tumingin si Layla sa kanya ng may pagdududa. "Bakit sa tingin mo anak ko sila? Hindi ko nga sila kilala sa sarili ko, pero ang daldal mo dito na parang nakita mo na sila sa personal kanina." Pagtataka ni Layla, totoo bang hindi bagay sa beach na to ang dalawang bata? "Ms. Scott, pumunta ka dito at tinanong ako na para bang ito ay isang interogasyon dahil lang sa nakakita ka ng dalawang bata. Bakit ka nag-aalala na ang mga bata ay akin? Gayunpaman, maging akin man ang mga bata, ano ang kinalaman nito sa iyo?" Nang makitang hindi nagsalita si Layla ng ilang segundo, natawa si Maisie. "Pinaparinig mo na parang pinanganak ko ang mga anak mo. Sa halip na istorbohin ang iyong sarili sa mga isyu na may kaugnayan sa akin, ipinapayo ko sa iyo na mas alagaan ang iyong anak." "Ikaw." Galit na galit si Layla na hindi siya nakaimik. "Paano naman ako? Ilang taon na ang nakalipas mula nang hayaan ng aking ama ang iyong anak na kunin ng Vanna Jewelry, at nakahanap na ako ngayon ng isang batch ng mga adulterated na magaspang na diamante. Kaya sa tingin mo, ibibigay pa ba ng tatay ko sa anak mo ang pamamahala ng kumpanya kung malalaman niya ang tungkol dito?" Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Layla. "Ano ang naghalo ng magaspang na diamante? Huwag mo akong bigyan ng ganyang kalokohan. Buwisit, 6 na taon na ang lumipas, at ang bitch na ito ay mayroon pa ring napakatalino na dila. Pero normal lang ito. Nakatira ka na ngayon sa isang mayamang pamilya, at ang mahalaga lang sa iyo ngayon ay kung ano ang makakain, kung ano ang maiinom, at kung saan ka maaaring magsaya. Kaya bakit mo inaalala ang kumpanya?" Bahagyang tumalikod si Maisie.
Kung wala kang utak para sa laro, pagkatapos ay matuto mula sa iyong anak at bumuo ng iyong kaalaman based. Huwag mo lang pag-aralan kung paano bihisan ang iyong sarili tulad ng isang walang lasa na nourish. Namula si Layla matapos mapahiya, ngunit matagumpay siyang ngumiti nang may maisip siya. Isinilang ka lamang na may isang katsarang pilak sa Vanderbilts mula noong bata ka, ngunit kung hindi pinakasalan ng iyong ama si Marina Gonzalez, matagal na akong naging misis ng Vanderbilts. Kung gayon, bakit hindi ka pinakasalan ng tatay ko? Parang nakakainis ang tawa ni Maisie. Naikuyom ni Layla ang kanyang mga kamay, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabing, kasi bilang isang lalaki, pipili siya ng isang babae na unang tutulong sa kanyang karera. Sa totoo lang, nakakaawa talaga ang nanay mo. Kahit na siya ang opisyal na asawa, hindi ba siya niloko ng iyong ama sa huli? Nang makita kung gaano kalamag ang mga mata ni Maisie, ipinagmamalaki ni Layla. May mga taong nakatadhana na mapagkalooban ng magandang buhay, pero nakakalungkot na medyo mabilis din silang maubusan ng swerte. Ikaw at ang iyong ina ay mga klasikong halimbawa ng gayong mga tao. Papakasalan ba ng tatay mo ang nanay mo kung hindi siya designer sa simula? At liligawan ba niya ako pagkatapos ng 3 taong kasal? Hindi gusto ng mga lalaki ang mga babaeng may kakayahan at pipiliin nila ang weaker side. Alam ko ang mga kagustuhan ng iyong ama at alam ko kung paano siya pasayahin, habang ang iyong ina ay alam lamang kung paano ipaalala sa kanya na unahin ang kanyang karera. Lahat ng lalaki ay napakadaling magsawa sa ganyang babae. Nakikinig sa pagmamalaki at kasiyahan ni Layla sa kanyang pagkilos at sa kanyang mga paliwanag hinggil sa kanyang mga obserbasyon, napatawa si Maisie. Tama ka. Ang isang tao ay magiging walang talo kapag nakamit nila ang isang tiyak na lawak ng kawalang hiyaan. Kung ang aking ina ay maaaring maging kasing kapal ng balat mo, paano ka magkakaroon ng pagkakataong madamay ang iyong sarili sa kanyang kasal? Ikaw, galit na galit si Layla na hindi siya makapagbitaw ng kahit isang salita. Inip na ikanaway ni Maisie ang kanyang kamay. Ms. Scott, kung wala ka ng iba pang nais ipabatid sa akin, mangyaring patawarin mo ako sa kawalan ng mabuting pakikitungo. Kung tutusin, ginulo ng iyong anak ang buong Vanna Jewelry. At sa palagay ko ang kumpanya ay talagang sapat na tiyaga upang maging negosyo pa rin hanggang ngayon. Umalukip-kap si Layla na may masamang ekspresyon. Huwag kang umarte ng mayabang dahil lang ikaw ang kilalang designer ng alahas, Zora. Wala ka kung ikukumpara kay Mr. Goldman. Hayaan mo muna akong ilabas dyan. Mas mabuting huwag kang mag-isip tungkol kay Mr. Goldman. Si Willie ang tunay na kasintahan ni Mr. Goldman, at wala kang lugar para makipagkompetensya sa kanya. Sabi ni Layla, tumalikod na siya at naglakad palabas ng opisina. Unti-unting nawala ang ngiti sa gilid ng labi ni Maisie. Hindi ako interesado sa boyfriend ni Willow, pero pagdating sa Vanna Jewelry, isang bagay na hindi ko bibitawan kahit anong mangyari. Kabanata 14, maaaring galit si Layla kay Maisie, ngunit naipon niya ang lahat ng galit sa loob niya. Kaya, pinuntahan niya si Stephen at nagreklamo tungkol kay Maisie pagka-uwi niya. Ibinaba ni Stephen ang dyaryo, halatang medyo nagulat. Si Z ay bumalik sa Slekova. Oo, siya na ngayon si Zora, isang kilalang designer ng alahas. Narinig kong sinabi ni Willie na napakatapang niya kaya wala siyang pakialam na purihin si Mr. Goldman, lalo na kami ni Willie. Dahil alam ni Stephen na ang kanyang anak na si Willow ay may relasyon kay Mr. Goldman, malaki ang pag-asa niya sa kanya at pinahahalagahan niya ito ng husto. Kaya naman, natural lang na hindi siya makaupo at manood sa gilid nang malaman niyang nakikipag-usap si Maisie kay Mr. Goldman. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang ang reputasyon at katayuan ang gusto ni Stephen, ngunit ayaw din niyang masaktan ang mga Goldman. Paano niya natitiis na maupo sa bench sa buong pangyayaring ito at saksihan habang ang kanyang perpektong manugang ay kinukuha sa kanya? Tinupi ni Stephen ang dyaryo at inilapag. Ang babaeng ito, 6 na taon ko siyang hindi nakikita. At nagawa niyang pukawin si Mr. Goldman. Umupo si Layla sa tabi niya at hinawakan ang braso niya, kunwari na agrabyado. Oo, tama. Pumunta ako sa kumpanya ngayon para ipaalala sa kanya ang tungkol doon dahil sa kabaitan niya, pero pinagalitan niya ako. Mahal, lagi nang nakikinig si Z sa mga payo mo. Hindi natin hahayaan na patuloy siyang umarte ng kalokohan. Hindi natin malalaman kung kailan masasamahan si Willie sa galit ni Mr. Goldman sa kanya. Mahirap hawakan kapag dumating ang oras na iyon. Bahagyang lumamlam ang ekspresyon ni Stephen habang time na nagmumungkahi, ipapauwi ko ang babaeng iyon bukas. Kampante si Layla nang marinig ito.
Maaaring hindi kita makausap, ngunit ayaw kong maniwala na kahit ang iyong ama ay walang magawa sa mabahong bibig mo. Habang kumakain sila ng hapunan, nakita ni Maisie na medyo namumula ang pisngi ni Daisy sa kakumunat ang kanyang mga kilay. Daisy, anong problema sa pisngi mo? Mommy, nag-lunch kami kasama ni Godmother ngayon, at naabutan namin ang nanay ni Willow. Tinanong kami ng masamang babaeng iyon kung anak mo ba kami bigla, at sinaktan pa niya si Daisy. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Maisie, at halos ibaluktot niya ang kanyang bakal na kutsara. Kung hindi lang dahil sa takot na matakot ang triplets niya, nakalabas na sana siya ngayon na may dalang kutsilyo. Damn ikaw, Layla, kaya pala siya pumunta sa opisina ko para hanapin ako kanina. Pero sandali, paano malalaman ni Layla na may mga anak ako? At paano siya nakakasigurado na anak ko sila? Itinaas ni Daisy ang kanyang kamay at inilagay sa likod ng kamay ng kanyang ina. Huwag kang magalit, Mommy. Hindi gaanong masakit. Ang dahilan kung bakit ako nalulungkot ay ang mga anak ng ibang pamilya ay protektado ng kanilang daddy, ngunit ako ay hindi. Pumilis ang tibok ng puso ni Maisie, at nanlabo ang kanyang mga mata. Bagamat kaya niyang bigyan ng kanyang mga anak ng hindi kapani-pani walang kapaligiran sa paglaki, kulang pa rin sila sa pagmamahal ng isang ama. Naaawa siya sa mga bata dahil hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanila ang tungkol sa kanilang ama. Kung tutusin, kahit siya mismo ay walang alam tungkol sa lalaki. Itinaas ni Waylon ang kanyang ulo at same time na nagtanong, Mommy, bakit kami iniwan ni Daddy? Sinundan ni Colton ang agos at tumango. Oo, bakit ayaw na sa amin ni Daddy? Magsasalita pa sana si Maisie nang sumigaw ng malakas si Daisy sa tabi niya. Malamang nakahanap na si Daddy ng ibang babae. Kaya pala ayaw niyang makasama kami ni Mommy. Nagkatinginan sina Colton at Waylon. Talagang hindi nagkakamali ang mga kakayahan ni Daisy sa pag-arte. Huwag kang umiyak, Daisy, walang ganyanan. Hindi ka pinabayaan ng daddy mo. Naubusan na ng ideya si Maisie. Marahan niyang pinunasan ang mga luha para sa kanya habang inaalo siya nito. Tumigil sa pag-iyak si Daisy at tinitigan ng kanyang ina na may dugong mga mata. Talaga, kinagat ni Maisie ang bala at nakangiting sinabi, Oo, bakit ka iiwan ng daddy mo? Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi sa amin ang tungkol kay Daddy? Bakit tayo iniwan ni Daddy? Si Daisy ay nagpaplano na ipagpatuloy ang kanyang pagtatanong na barrage upang makarating sa ilalim ng bagay. Nang makitang panay ang tingin ng tatlong Rugrats sa kanya, tinakpan ni Maisie ang kanyang bibig at nalungkot. Huwag na nating ituloy ang paksang ito. Hindi ko nababanggitan ang daddy mo sa inyong tatlo dahil napakabata pa ng daddy mo. Naiisip ko na ang mga damo ay ganap na natabunan ang kanyang libingan sa mismong sandaling ito. Natigilan ang tatlong Rugrat. Mommy, hindi ba makakasakit yan sa konsensya mo? Konektado ang tawag ni Riley habang nag-iisip si Maisie ng mga paraan para ipagpaliban ang tatlong maliliit na Rugrats. Ngunit ligtas na siya ngayon salamat sa tawag sa telepono. Tumayo siya at pumunta sa balcony para sagutin ang tawag. Kumakain ako. Anong problema? Gayunpaman, may kakaibang boses ng lalaki sa telepono, kamag-anak ka ba ni MS Hill? Galing tayo sa Traffic Police Department. Nagmamadaling pumunta si Maisie sa presinto at nakita niya si Riley na nakaupo sa isang upuan na nakakaawa. Huminga siya ng malalim at humakbang paarap. Sis, anong ginawa mo? Ako, hindi ko sinasadyang nasagasaan ang sasakyan ng ibang tao, at ito ay pag-aari ng isang tao na hindi ko kayang masaktan. Maaaring na-provoke niya ang isang tigre sa aksidenteng ito. Mababalatan siya pagbalik niya sa kanyang bahay kung malalaman ng kanyang ama ang pangyayaring ito. Napatingin si Maisie sa kanya. Kaninong sasakyan ang nabangga mo? Maingat na tumingin sa loob si Riley habang magalang na lumabas ng opisina ang isang pulis trapiko kasama ang dalawang lalaki. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Nolan Goldman, isang lalaking matagal nang namamalagi sa paligid. Biglang tumigas ang ekspresyon ng mukha ni Maisie. Tumingin siya kay Riley at nagngangalit ang mga ngipin. Ang galing mo talagang pumili ng biktima mo, pero bakit hindi mo siya pinatay sa aksidente? Nagsalubong ang kilay ni Riley, at inosenteng sinabi niya, hindi ko talaga sinasadya. Nagmamadali ako, who knows? Natulala siya nang mabangga niya ang Rolls Royce, at para siyang tinamaan ng kidlat nang makita niya ang mga tao sa sasakyan. Bahagyang nanlabo ang mga mata ni Nolan nang makita si Maisie. Lalong-lalo na ang imaheng hindi tumigil sa paglabas sa kanyang isipan nang lapitan siya ni Willow kagabi. Naglakad siya palapit sa kanila habang ang mahinang tingin ay bumagsak sa kanya.
Ang guarantor na ibinigay niya sa amin ay ikaw. Bahagyang ngumiti si Maisie. Oo, kasalanan ito ng kaibigan ko. Sundin lang natin ang procedure, Mr. Goldman, pangalanan mo lang ang halaga ng kabayaran na gusto mo. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Nolan. Hindi kailangan ang kabayaran. Pagkatapos ng lahat, ang kotse ay mapapawi na. Nakawala. Napatingin si Maisie kay Riley. Ganoon ba ka seryoso? Umiling si Riley, hindi, may dent. Nakangiting paliwanag ni Quincy, na nakatayo sa gilid, Miss Vanderbilt, bawat kotse na pagmamayari ni Mr. Goldman ay laging bago at hindi kailanman naayos o nire-refurbish. Mawawala ang mga sasakyan ni Mr. Goldman kahit isang tornilyo lang ang kulang. So sinasabi mo bang gusto mong bilhan ka ng kaibigan ko ng bagong kotse? Sa isang iglap ay naging malungkot ang ekspresyon ni Maisie. Tunog ni Quincy na parang ito ang tama at nararapat na hilingin. Depende ito sa saloobin na. Ilalabas mo sa sandaling ito. Ikaw, malapit nang mawala si Maisie habang nagmamadaling hinatak ni Riley ang laylayan ng kanyang damit. Walang paraan na kaya niyang magbayad para sa isang bagong kotse. Alam ni Maisie na hindi kapos sa pera ang lalaking ito, kaya natural lang na hindi niya hihilingin kay Riley na bayaran siya ng isang bagong kotse. Ginagawa lang niya iyon para lang makaganti sa sarili niya. Sa paghusga sa ugali ni Miss Vanderbilt, hindi ka ba nasisiyahan sa alok? Tinitigan siya ni Nolan. Siya ay orihinal na nagplano na ibigay ang bagay na ito sa pulisya ng trapiko at walang intensyon na bayaran ang babaeng ito para sa buong kotse. Kaya lang naisip niya ang sinabi ni Willow sa kanya kagabi at nakaramdam siya ng kaunting pagmamadali nang malaman niyang ang guarantor na ipinatawag niya rito ay si Maisie pala. Walang sino man ang nakaapekto sa aking emosyon ng ganito, kahit isang babae. Gayunpaman, nakagawa ako ng isang pagbubukod at nawala ang aking cool dahil sa dalawang bata, at ako ay apektado ng babaeng ito ngayon. Plus, ginawa ba talaga ng babaeng ito ang ganoon kay Willow 6 na taon na ang nakakaraan? Kung gayon gusto kong makita kung ano ang gagawin niya para sa kanyang tinatawag na kaibigan ngayon. Kabanata 15. Huminga ng malalim si Maisie para pakalmayan ang sarili at ngumiti. Hindi ako sigurado kung ano ang saloobin na gustong makita ni Mr. Goldman mula sa amin. Kung ito ay isang paghingi ng tawad, ako ay hihingi ng tawad sa iyo sa ngalan niya. Ang gusto lang niya ay humingi ng tawad, di ba? Ginamit ni Maisie ang lahat ng positibong saloobin na mayroon siya sa kanya at yumuko sa kanya. Paumanhin, Mr. Goldman. Nang makitang ibinaba niya ang kanyang poster, nakaramdam ng kaunting kabalintunaan si Nolan. Hindi ko inaasahan na hihingi ng tawad si Miss Vanderbilt sa ngalan ng kanyang kaibigan. Hindi ko talaga masasabi na isa kang taong gagawa ng isang bagay para saktan ang kapatid mo. Itinuwid ni Maisie ang kanyang katawan na may kahinahinala. Ano ang ibig sabihin ni Mr. Goldman? Nasaktan ko ang kapatid ko. Si Willow ba ang tinutukoy niya? Nilapitan siya ni Nolan, nilapit ang mukha sa kanya, at sinabi ng walang pag-aalalang tono, akala ko isa kang tao na magdadala sa mga kahihinatnan ng lahat ng kanyang mga ginagawa, ngunit ngayon ay tila wala ka ng iba kundi iyon. Sabi niya habang lumingon ng walang pakialam, hayaan ko munang mag-slide ito ng isang beses. Ang puso ni Riley, na malapit nang tumibok palabas ng kanyang dibdib sa pamamagitan ng kanyang lalamunan, sa wakas ay kumalma nang makita silang umalis. Ngunit sa sandaling naisip niya ang mga salitang sinabi ni Nolan kay Maisie kanina, nagtanong siya, Z, ano ang ibig sabihin ni Mr. Goldman? Paano ko malalaman? Napangiti si Maisie. I guess it's because he thinks that I'm currently targeting Willow deliberately, so he has to speak up for her as her man. Tama ba ako? Ano? Si Willow Vanderbilt ang kalaguyo ni Mr. Goldman. Nagulat si Riley. Bulag ba si Mr. Goldman? Napakaraming babae sa mundo, at nagustuhan niya ang isang babaeng tulad ni Willow. Lumingon si Maisie at sinulyapan siya. Chismoso pa ba ang iniisip mo? Iminumungkahi ko na magsimula kang magpaliwanag para sa iyong ama kapag nakauwi ka na. Agad siyang umalis pagkatapos niyang magsalita. Nagpout si Riley at naabutan agad ang yapik niya. Kinabukasan, naglabas si Maisie ng listahan ng mga raw materials na kailangang bilhin at iniabot sa mga tauhan ng purchasing department. Mag-order ka na lang ng mga rough diamonds ayon sa purchasing slip ko. Ikaw ang mananagot sa anumang pagkakamaling lalabas sa pagkakataong ito. Tiningnan ng clerk sa purchasing department ang listahan sa slip at tumango. Sige, inaayos ng mga tauhan ng purchasing department ang listahan ng mga kinakailangang acquisition ng aalis na si Maisie, at iyon ay nang tumunog ang telepono ng opisina. Inilagay niya ang listahan sa mesa,
Tumayo, lumapit sa telepono, at sinagot ang tawag. Ang isa pang babaeng clerk ay tumayo, pumunta sa kanyang mesa, at kinuhanan ng larawan ang address ng orihinal na tagagawa ng or at impormasyon sa pakikipag-ugnayan, na nakasaad sa purchasing slip kasama ang kanyang mobile phone. Matapos mabilis na makabalik sa kanyang upuan, palihim niyang ipinadala ang larawan kay Willow. Si Willow, na nakaupo sa kanyang opisina, ay hindi maiwasang iyangat ang gilid ng kanyang mga labi nang makita ang larawang ipinadala sa kanya ng clerk mula sa purchasing department. Dahil ikaw ang namamahala sa purchasing department, kung gayon huwag mo akong sisihin para dito. Tumunog ang landline ng opisina. Kinuha ni Willow ang telepono at sinagot, "Hello. Willie, ilang beses kong tinawagan ang cellphone mo, pero bakit naka-off?" Hindi siya matawagan ni Leila gamit ang kanyang cellphone, kaya sa landline na lang ng kanyang opisina ang tawagan niya. Namutla ang mukha ni Willow nang marinig ito. Ang aking telepono ay nabasag sa mga piraso ng beach na iyon, kaya hindi karaniwan kung hindi mo ako maabot sa pamamagitan nito. Bibili ako ng bagong cellphone bukas. Bakit mo ako hinahanap? Tatawagan ng tatay mo ang beach na iyon para umuwi ngayong gabi. Dapat mo ring isama si Mr. Goldman para kumain ngayong gabi. Hindi hahayaan ng iyong ama na magtagumpay ang beach na iyon basta maging opisyal ka kay Mr. Goldman. Hindi napigilan ni Willow na sumimangot. Inay, kailan mo nakitang bumalik si Nolan para maghapunan kasama ko, at paano kung ayaw niyang sumama? Sa nakalipas na 6 na taon, hindi kailanman sinabi ni Nolan na gusto niyang pumunta sa Vanderbilt's Manor para kumain. Ang kailangan mo lang gawin ay suyuan siya na lumapit, ano man ang kailangan mong gawin para makamit iyon. Huwag mong kalilimutan, malaki ang pag-asa sa iyo ng iyong ama ngayon. Paano ka namin matutulungan ng tatay mo kung hindi mo ito kayang gawin? Kinailangan niyang magmadali at makuha ang kanyang anak upang matiyak ang kanyang posisyon bilang opisyal na Mrs. Goldman. Labis ang pagkabalisa niya mula nang makita niya ang 2 bata sa restaurant noong isang araw. May sense ang sinabi ni Leila. Mas siniseryoso ako ni Itay nitong mga nakaraang taon dahil sa relasyon namin ni Nolan. Ngayong bumalik na si Maisie, at bilang karagdagan sa kanyang pagbabalik, isa pa rin siyang top-notch international jewelry designer. Wala ako sa harap ni Maisie kung walang suporta ni Nolan. Umupo si Maisie sa kanyang opisina at sinilip ang impormasyon ng lahat ng mga naunang tauhan ng kumpanya. Nakatutok ang kanyang mga mata kay Mr. Kennedy Fannin. Naalala niya si Mr. Fannin dahil siya ang orihinal na katulong ng kanyang ina. Siya ang namamahala sa Vanna Jewelry at napanatili ang mga benta ni Vanna sa Baseburg pagkamatay ng kanyang ina. Nagsimula nang bumaba ang benta ni Vanna mula nang magbitiw siya. Nag-vibrate bigla ang phone niya. Sinulyapan ni Maisie ang pagkakakilanlan ng tumatawag na lumabas sa screen, ang kanyang ama ang hindi niya makontak sa loob ng maraming taon. Hindi niya maiwasang mag-alinlangan sandali. Medyo bago at kakaiba sa kanya ang lahat nang bumalik siya sa Vanderbilt's Manor. Pagkatapak sa villa, si Yaya ang unang nakakilala sa kanya. "Milady," naka one-piece evening dress si Leila, nakaupo sa sofa at umiinom ng tsaa. Ibinaba niya ang teacup at agad na tumayo nang makita ang pagdating ni Maisie. "Oh, Zay, sa wakas nakabalik ka na." Napasulyap si Maisie kay Leila, hindi maiwasang isipin ni Maisie ang sampal na kinuha ni Daisy sa kanyang pisngi, at agad na lumabo ang kanyang ekspresyon. "May utang ka pa sa akin ng sampal. Kailangan mong ibalik ito maya-maya." Gumisi si Leila at naglakad. "Alam ng tatay mo na nakabalik ka na sa Slakova. Kaya kanya tinawag na bumalik dito para kumain. Anong meron sa itsura? Hindi magandang hayaang makita ka ng tatay mo sa ganitong kalagayan." Malamig na umangat ang sulok ng labi ni Maisie. "Bakit pakiramdam ko ang pagkain na ito ang magiging huling hapunan ko? Hindi ko pa nakontak ang aking ama simula nang bumalik ako sa aking sariling bansa." Siguradong nakuha niya ang impormasyon mula kay Willow o kay Leila. Hindi rin niya ako nakipag-ugnayan sa buong 6 na taon, ngunit espesyal na hiniling niya sa akin na umuwi para sa hapunan ngayon. Ang pangunahing bagay na nagbigay sa akin ng ginaw ay na hindi niya sinimulan ang imbitasyon sa isang pagbati. "Paano mo matatawag ang hapunan ng pamilya natin bilang iyong huling hapunan? Huwag mo naman akong pagduduwalan. Mas sanay akong marinig na sinisigawan mo ako ng beach. Parang mas mabait iyon kahit papaano." Binigyang diin ni Maisie ang salitang, "mabait," na para bang sinasadya niyang i-provoke siya. Bago pa magkaroon ng pagkakataong mawala ng ulo si Leila, isang malalim na boses ang nanggaling sa itaas. "Si, 6 na taon na ang nakakaraan, pero hindi ka pa rin tumitigil. Ganyan ka ba makipag-usap sa nanay mo?
Napangiti si Maisie. Patay na ang nanay ko. Kung hindi ako nagkakamali, nandoon ka rin noong na-cremate siya. Ano ang natutunan mo sa loob ng 6 na taon sa ibang bansa? Ganito na ba kayo makipag-usap sa mga nakatatanda sa inyo? Halos sipin ni Stephen ang balde sa lahat ng naipon na galit. Nakaramdam siya ng kaunting guilty sa pagpapaalis niya sa bahay noon, ngunit hindi niya inaasahan na hindi pa rin siya nagsisi. Lumapit si Layla kay Stephen at kinumbinsi ito, "Mahal, huwag kang magalit kay Zay. Ako lang naman ang madrasta niya. Naiintindihan ko naman kung bakit hindi ako tinanggap ni Z after so many years. Sa aking opinyon, mas masahol ka kaysa sa isang madrasta." Maisie Vanderbilt. Galit na saway ni Stephen sa kanya, "I asked you to come back for dinner instead of a family feud today. Kung ikaw ay hindi nasisiyahan, pagkatapos ay lumabas ka." Napatitig si Maisie sa kanyang mabangis na ama. Siya ay walang puso gaya ngayon ng itaboy niya ako sa manor na ito 6 na taon na ang nakalilipas. Pipiliin niyang maniwala sa anumang sasabihin sa kanya ni Layla at Willow. Ngunit sa kabaligtaran, ako lamang ang hindi makatwirang brat na patuloy na lumilikha ng mga kaguluhan at hindi paggalang sa mga nakatatanda. Napangisi si Maisie, "Wala talaga akong planong manatili ng isa pang segundo." Tumalikod na siya at lalabas na sana ng manor, at doon na pumasok si Willow sa pinto habang nakapulupot ang mga braso sa braso ni Nolan. Nang makita ni Layla at Stephen si Nolan, lahat sila ay lumapit sa kanya para batiin siya. Ang galit sa mukha ni Stephen ay tuluyang naglaho na para bang hindi siya ang katulad ng mga segundong nakalipas. "Mr. Goldman, hindi ko inaasahan na darating ka." "Oo." Simbolo lamang na tumanggaw si Nolan habang ang kanyang tingin ay nakatutok kay Maisie ng biglaan, at ang kanyang tono ay parang walang pakialam. Ang Vanderbilt's manor ay talagang maingay ngayon. Sinulyapan ni Stephen si Maisie at awkward na ipinakilala ito, ito ang nakababatang anak ko, si Maisie Vanderbilt." "Nako, ngayon ko lang nalaman na ang sikat na jewelry designer na si Zora ay anak ng Vanderbilt." Napangiti si Stephen ng patago. "Oo, siya, namanan niya ang talento sa kanyang ina." Tumayo si Maisie na naka-cross-arm, pinapanood ang iba na parang tagalabas. Hindi niya maiwasang matawa sa lahat ng pambabala na umaatake kay Nolan. "Aalis na ako ngayon. Please, enjoy your dinner." Pinigilan siya ni Willow nang akmang aalis na siya. "Si, ngayong nakabalik ka na, sabay na tayong kumain." Naglaro si Layla kasama ang script at tumugon sa isang ina na hitsura. "Oo, Z. Huwag mong lalabanan ang iyong ama kapag ganoon ang okasyon.